ako. Una-una po, yung may-ari. Kristiyano kasi. Isa plus factor yun. Godly favor, sa madaling salita. So, pakilala ko lang po sa mga first time, no? Mr. Barwin Baro po, basic lang po yan ating President CEO. 20 years ang experience pagdating sa klase ng negosyo, nurse by profession, no? Ito, good news sa kanya, no? Binuo niya yung kanyang kumpanya na MBB Ventures Corporation. Ang design po niya is makatulong sa mas maraming mga tao. Okay? That's the basic idea. Okay? So, ito po yung advantage kung bakit po talaga nag-start ulit ako sa negosyo na to. Kasi unang-una, wala po ito before sa aming company. Okay? Papakita ko na lang po sa inyo. So, ang MBB Ventures Corporation ay binubuo po ng One of the Lifestyle International. Ito po yung pagsasama-samahan natin. Ang big advantage po natin, ito basic lang. Yung food, okay? Yung food manufacturing natin, yung One Optimum. Ito po yung ating tagagawa ng product na ang may-ari ay iisa lang. Naman niyo po? Ang basic idea po dyan, napakasimple lang. Mas makukontrol natin yung pricing. Kasi tayo yung gumagawa. Walang kumukontrol sa atin eh. Naman niyo ba? At ito good news. Yung iChart ay yung nag-i-import. Direct importer ng mga raw materials. So tatlo agad ang factor. Can you imagine may-ari pala oh? May logistic, may real estate, may sariling coffee na palapat sa Nescafe coffee ko. Kaya niyang tapatan. May franchising pa. At meron pang sariling resort. Ganun. Isipin po ninyo, no? Ibig sabihin, itong mga kumpanya na to, magtutulungan to para sa stability ng ating kumpanya. Naniniwala kayo? Yes. Kaya alam nyo po, kung talagang susugal nyo yung sarili nyo rito, it long last for 20 years, more than 20 years. Makikinabang dito mga anak at apo natin. Maniwala po kayo. Okay? So ito po. Gusto kong ipakita to kasi bakit? Before kasi wala kami nito. Ito ang isa sa mga advantage natin. Okay, sa atin ang manufacturing. At syempre, sino ba na ayaw mong bakasyon sa isla? Eh, isang privilege natin yan. Tama po? Isipin mo, may-ari ng isla, tapos chairman natin, tapos involved tayo, eh makaka-discount tayo dyan pag tayo po ay namamasyal na. Okay? Isipin niyo yung office pa lang. Grabe, no? Ayaw ko na sana sabihin, no? Ay, office pa lang po. Grabe po, parang nasa 5-star hotel. Okay? So, branches. Isa ko sa pinaka-nakita ko. Kasi, ang isang kumpanya, kapag namuhunan po siya sa branches, ibig sabihin po, ang plano niyan long last. Maniwala po kayo sa akin. Ibig sabihin, hindi siya susugal sa mga ganitong klase, kung ganitong klaseng branches, no, kung hindi po talaga matagal ang kanyang plano. Okay? So, may branch na po tayo sa Cebu, Davao, Cagayan de Oro, at the same time sa Iloilo. May 110 mega center. Okay? So, ibig sabihin, sa mga first time na nandito, kung kayo po ay magne-negosyo, available na ang product sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? So, humble beginning. Dito ako na-amaze. Kala ko kasi late na ako. 1780, no? This is soft launching lang naman to. Promotion ng product. Okay? Kung magiging maganda ang effect, testimony. Okay? So, nag-ground launching po siya ng 2019. Ano po ang meron between 2020 and 2021? COVID, no? So, ibig sabihin, nalimitahan ng galaw. May direct selling pero walang networking kasi hindi ka naman makapag-networking. Tama ba? Eh kami mga networker, hindi, parang ibig sabihin, from 2019, first year namin yan, ang second year namin, 2022. Eh, 2023 pa lang ngayon eh. So more than 2.5 years pa lang. So nandito pa lang tayo, tinatawag natin, pioneering stage. Kapatid, ang pioneering stage, pag dito ka pumasok, maniwala ko kayo sa akin, it takes 2 to 3 years. 2 to 3 years na tamang galaw. Imposible kung hindi kayo maman. Imposible kung hindi kayo maman. Maniwala po kayo sa akin. Kasi lahat ng tao may curiosity pa eh. Subukan mo. Ma'am, alam mo ba 1 of 8? Ano yun? Oh, present. That's it. Eh, subukan mo yung mga 10 years and above. Alam mo na ba to? Naku po, eh nakagamit na ako niyan. Ano pa gagawin mo? Sige po, bye-bye. That's it. Pero ito po, maniwala kayo sa 10 kakilala nyo, baka yung 10 na yun, mapapag-present ka. Tama ba? That's the reason why. Kung lusugal ka, sumugal ka na. Aralin mo na. Okay? So next. Legalities. Normal po yan. Meron talaga yan. Ito isang advantage sa legalities natin. Yung CPR. Certificate of Product Registration. Before kasi, ito problema namin. Kapag nag-ship kami sa product, wala kaming mai-attach sa product na ipadadala sa ibang bansa. Naman niyo po? Kapatid, ang laki ng network na ibang bansa, i-attach mo lang to. Yung CPR na yan, panalo na po tayo dyan. Okay? Ano ito pa good news? Grabe po ito, yung NAFDAC. Yung NAFDAC. Alam niyo ba ibig sabihin yung NAFDAC na yan? Yan yung VPAD ng Africa. Billion people ang Africa. At ngayon po, ang Africa is a growing pagdating po
sa networking. Grabe po. Grabe po. Alam niyo po, hindi masasaturate po ang market ng One Optic. Pilipinas, mayaman ka na, magiging multi-millionaire ka po pag nag-start na po tayo sa ibang bansa. Maniwala po kayo. Palangkayan sa sarili niyo. Okay? Ano ba? O relocation. Yung iba hindi ko na nilagay. Ito kasi, sapat na to. Yung software brand. Search nyo sa internet, ano ba ibig sabihin ng software brand? Quality product. Pag sinabing software brand, quality. Naman niyo po? Ibig sabihin magandang produkto. Okay? So, ibig sabihin kapatid, that's why nandito po ako. Sabay natin ang product. Okay? Pag-usapan natin ang product. Handa na po ba kayo? Yes. So, basic lang po ha. Pagdating po sa product, okay, we make it sure. Tandaan nyo lagi ito. Kung kayo po ay magmamarket ng produkto, hindi po bumibili ang tao ng produkto. Ang binibili ng tao ay benepisyo ng produkto. So, we make focus sa benepisyo. Okay? Huwag sa packaging, sa benepisyo niya. Nandun ang sikreto po. Nandun ang sikreto ng negosyo. Okay, so pag-usapan natin. Ano po ba? Bakit nabuo po? Okay? Ang produkto o ang programa ng pangkalusugan. A good health is the best wealth. Naniniwala? So, isa sa mga pinakamaganda pong pasukin ng negosyo ngayon is about health. Health po talaga kasi yung awareness eh. Alam niyo nakatulong yung COVID. Okay? Awareness sa kalusugan. Okay? So, a good health, okay, is the best wealth. Naniniwala lahat, ha? Naniniwala po. So, One Optic can help you. How? Simple lang po. Meron tayong tinatawag na average lifespan. Okay? Ano po ba yun? Yung haba ng buhay. At alam natin na paiksi ang buhay ng isang tao. Tama po ba? Isa sa main goal po ng ating programa, ang ma-extend ang buhay ng tao. Nakayo po? Alam niyo po ba sa statistic, kung hanggang saan na lang, ang tao, 65 po, pag lalaki, 72, pag babae, ay pinanganak ng 1960, pataas. Dati hindi naman ako naniniwala. Kaya lang nung namatay yung idol ko, sabi ko, parang totoo. Kilala niyo si Rudy Fernandez? Yes. Ilang taon po nung namatay? 55 years old po. Hindi mo din umabot. Eh, meron akong hinangaan mo na isang singer na taga Batangas. Alam niyo ba nangyari? Ano? Nagpo-concert sa birthday, ay bumigay. Nakumatos, ay patay po. Ay sino po yun? Joby Baldovino. Ilang taon po? 32 years old. 32. Eh sa babae, idol nyo, nag-concert sa Dubai. Doon din tinamaan ng aneurysm. Kilala nyo? Isabel Granada. Ilang taon? 42. Ang tanong, alam ba nilang may sakit sila? Hindi. Kasi bakit sa mag-concert pa ba siya? Alam niya may sakit siya? Nakuha niyo po? So, ibig sabihin kapatid, that's the reason why bakit may ganitong programa. Totoo talaga siya. At alam ko sa sarili nyo, we make it sure na meron kayong kakilala, hindi umabot dyan. Tama ba? So, ito po yung point ko. Tingnan nyo po yung World Organization statistic. 90% premature death ang dahilan sa sakit. Naniniwala kayo? Sa madaling salita, ang premature po ay hindi napapanahon sa Tagalog. Sa madaling salita, namatay ng maaga ang dahilan sa sakit. At 70% po, nung namatay sa sakit, ang dahilan lang ay food nutrition. At ang talagang dahilan ng pagkamatay ay yung tinatawag nating lifestyle. Naniniwala? At meron tayong tinatawag na top 3 non-communicable diseases. Ano ibig sabihin? Hindi nagagamot. At ito po ang isa sa mga kinamamatay ng mga Pilipino. Ano po yan? Cardio, sa puso. Cancer, diabetic. Etong good news kapatid. Lamang ka na dahil nasa One Optic ka. Pag-aralan mo, pag-aralan nyo lahat ng produkto natin, makikita nyo po, ito yung target niya. Itong tatlong sakit na to, ito ang tinatarget ng ating produkto. Tanggalin ito sa pamilya natin at i-share natin. Nakuha nyo po? So, ibig sabihin, grabe po. Okay? So, ito po, education purposes. Dito po, bibigyan na natin ng diin, tinatawag natin immune system. Ano po ba yung immune system? Resistensya. Resistensya, tama po? Kasi ito po yung masakit na katotohanan. Lagi niyong naririnig, lagi niyong nababasa, pero yung awareness, mababaw. Na kung maintindihan niyo lang, itong immune system na to is enough na para sa'yo para hindi ka magkasakit. Kasi ang immune system po, ang ibig sabihin po niya is our body's built-in doctor. Doktor ng katawan mo. Tingnan niyo po to, based on my experience, COVID time, nag-facilitate po tayo ng mga quarantine area doon sa ating lugar. Alam niyo po ba, tingnan niyo to ha, is para ma-appreciate yung immune system.
Yung COVID nakamamatay. Kinatakutan sa buong mundo. Tama ba ako, sir? Pero alam niyo ba, sir, yung nag-fasting sa amin na quarantine, never namin pinainom ng gamot, sir. Ang pinainom lang namin ay vitamin C. Vitamin C, kailangan magpa-araw between 7 to 8. Kailangan mag-exercise, maraming tubig. Ang pagkain ay maraming sabaw, masustansya, tutulog ng maaga, walang cellphone, after 5 days, ilalaboratory, wala rin COVID. Wala rin yung nagamot. Ngayon ang tanong, sino pumatay ng COVID? Di ko alam. Kayo, baka alam nyo. That's immune system. Na kinamamatay ng mga tao sa buong mundo, pinatay ng immune system. Malakas sa bakterya. Alam niyo ba kung yung trangkaso? Aba, 3 araw lang yung bakterya na dapat ipatay na sa katawan mo yan. Kapag naramdaman mo na kayo nanginginig na, parang kayo lalagnatin na, abay magpahinga na po. Mag-leave na ng 2 araw. Magluto na ng tinola, ay matulog na. After 2 days po na makapagpahinga ka, patay na po ang bakterya ng trangkaso. Ang pinakamalala po, medyo mahaba ng konti ay yung dengue. Yung bakterya kayo na it takes 7 days. So kailangan talaga medyo aalagaan mo, ha? Kasi nag-aaway yung pula at puti na dugo. Nakanya po. Pero within 7 days, kusa siyang namamatay. So ganun kaganda at ka-powerful itong immune system ito. Ang kailangan mo lang, mas maintindihan mo paano ito maalagaan. Nakanya po. So paano po ba inaalagaan yan? How to boost the immune system? O basic lang. Balikan mo lang yung food pyramid. May disiplina, may kailangan gawin. Ano yung kailangan disiplina? Ay kunting bawas kung saan. Sa pagkain ng maaalat, matataba, at matatamis. Kaya lang doon sa taas. Naman po? At kinakailangan daw, kumain ka ng 5 to 7 serving ng gulay per day. Ay nakakaligaw naman po. Kung 5 serving, hindi. 2 sa umaga. Recipe yun, ha? 2 sa tanghali. 1 sa gabi. O tanong, sino po ang nakakagawa araw-araw? Aba, ay paano lalakas ang immune system yan? Nakuha niyo po ang point ko. O okay lang yun. Bakit? Ay may 1 opti na. O talagang sa inyo. So dapat po ay nag-exercise din at umiiwas sa stress. Ay tanong lang po, saan mo ba na-stress? Sa pera o sa asawa? Sa asawa, sir. Meron tayong tinatawag na ano, ha? O top 10 cancer causing food. Hindi natin i-discuss kasi baka wala nang makain. Basta ang dito po, ang common dito, lahat ng pagkain may preservative at may mga chemical. Okay? It's a source of cancer. Okay? So, how one of the can help you? O tama na po tayo. Number 1 ibibigay sa iyo, instant gulay. Para yung 5 to 7 serving, instant mong iinumin, pati bata. Tama po? Pangalawa, yung 3 sakit na kinamamatay. Pag-aaralan natin yung mga sangkap at mapapansin po ninyo, lahat yung 3 sakit na kinamamatay, laging yun po ang kanyang medicinal qualities. Nakanya po? So ano po ang ginawa ng company? O gumawa po siya ng tawag na super juice. Bakit super juice? Kasi sinampapan po siya ng 15 gulay. Pwede naman 3 lang eh. Pwede ng 5 lang eh. Kami nga yumaman sa 5. Ito pa, 15. Isipin mo, 5 gulay. 70 million ang kinita ko. Ito pa, 15. Magkano kaya kikitain? Makakagigil. Umpisa natin. Favorite. Kahit nakatalikod, kaya explain. Miracle Tree. Bakit tinawag na Miracle Tree? 300 sakit kaya? I-treat, hindi i-prevent. I-treat. Mayroon siyang phytochemical na kung tawagin ay niacinamide. It can prevent the development of cancer cells. Can you imagine? Nagmamalunggay ka lang o nag-o-opti ka because of malunggay, hindi ka na magkaka-cancer. O, tingnan nyo, immune system. Ano kailangan? Vitamins at mineral. Ay napakayaman sa vitamin C. May mga kidney problem, diuretic. Maganda yan sa bagong panganak, lactagog pagpagatas. Para sa dumidede, ang tatay. Sino sabi tatay? Anak ang dumidede. Inuunahan mo naman, kaya pala nauubos ang gatas. Huwag ka nang gumaya kay Coach Dan. Lactagog ha, pampagatas, anemia, malnutrition, antibiotic po ha. Sa may mga sugat, bagong opera, ang bilis-bilis po niya mag-heal. Okay? Maganda po yan. Malnutrition, nakakatulong din. Second, guyabano. Kilala nyo? Anong panakalan sa guyabano? Natural cancer cell killer. Pero may itinagong study, kapatid, may itinagong study. Pag sinerch yung graviola sa internet, mamaya search nyo, ito yung lalabas. Oh.
The graviola tree is a miraculous natural cancer cell killer 10,000 times stronger than the leading commonly used chemotherapeutic drug. Na ibig sabihin, ikinonfirm. Yung guyabano, doon sa pang-chemo, 10,000 times mas magaling pumatay ng cancer cells. Si guyabano. Kaya yung survival rate mo, kung may cancer ka, isabayin mo lang. Baka hindi mo na kailangan mag-chemo eh. Nakuha niyo po? At ang maganda, tingnan niyo po, graviola tree selectively hands down and kills only cancer cells. It does not harm healthy cells. Grabe. Grabe po ang 1 of T. Dalawa pa lang, may kung sabihin, hindi kayo dalawa pa lang, ituloy pa ba natin? May labing 3 pa. Nakuha niya? O, mangustin. Kilala niyo mangustin? Yes. Sa mangustin, ano kinakain? Yung buto. O yung buto, wala akong sustansya yun. Nasa balat, tama. O kaya mahirap kalagain, mapakla. Saan maganda po ang mangustin? UTI, kababaihan. Alam niyo yun, pagpipigil pag-ihip, no? Tapos yung mga, alam niyo yun, Syria, UTI po. Maganda doon sa kidney, ha? Ang mangustin. Kaya nakilala po ito. Maganda rin po yan sa asthma. Meron siyang anti-inflammatory. Once na narinig yung anti-inflammatory, pamamaga, faint. Ang mga ganitong klase ng prutas, ang point po niyan is pain reliever. Arthritis rheuma, pain yan. Dysmenorrhea, pain yan. Kaya tingnan niyo po, lahat ng mga inaalukan nyo na gano'n na sakit, di ba nawawala? Yes. Dahil po yan sa mga sangkap natin. Okay? Maganda rin yan sa cancer, ha? Sa nagpapapayat po. Okay? Nakakatulong din tayo. Pampalakas ng immune system, heart, brain, nakakatulong din po yan. Ito good news. Kilala niyo to? Hindi po yan kapitbahay mo. Yung kapitbahay mo, sino yan? Si Bungangera. Si Marites. Oh. Search sa internet, pinagkakaguluhan. Bakit? Tanging halaman na pwedeng makakure ng AIDS at HIV. Ang specialty, tumunaw ng bukol. Kaya huwag kayo magkataka kung goiter lang yan. It takes 1 week to 2 weeks. Tunaw yan. Bakit? Ang goiter po, pag sinerch ng malalim, imbalances lang yan ng vitamins at mineral. Flema lang yan na po na hindi matunaw. Yan po yung specialty ng ating bomera. Napakaganda po niyan, makatulong sa may mga stroke. Ang specialty nito sa stroke, tanggalin, tunawin yung barado sa saan? Sa ugat. Tandaan nyo ang na-stroke, ha? Na ikagalawang kamay, nakakalakad. Pero manhid. Bakit? Muscle ang naayos. Dapat po ang inaayos yung ugat para bumalik sa normal. Ito po, napakagaling. Grabe po. Okay? Blood sugar, osteoporosis, eye disorder, hepatitis, at bad cholesterol. Can you imagine? 4 pa lang yan. 4 pa lang. Dagdagan pa natin. Acai berry. From Brazil. Ay, by the way, ha? Ito po ay from Papua New Guinea. Ito naman from Brazil. Acai berry, natural vasodilator siya. Ibig sabihin yung puso mo, yung mga nakakonek na ugat. Ang trabaho niya, pinaluluwag yun para iiwas ka sa heart attack. Ang effect niyan, pag wala sirkulasyon mo, ano po? Bonus sa mag-asawa. Di mo na kailangan bumili ng Viagra. Meron na. Naman niyo ba? Isa po yan sa mga way natin para makabenta. Kasi ang dami lang hindi nagpa-plug ceremony. Si kapitahan laging absent. Painumin mo ng 1 of tea, ang dalas pumasok ni kapitan. Dahil laging absent yan eh. Tama? Yan laging lead. Pero pag nag-1 of tea, naku po, araw-araw pumapasok sa kapitan. Maganda sa kolon. Napakagaling sa kolon, sa mga kalalakihan. Alam mo yung kolon? Hindi po digestive system. Walang tuwing. Parang experience eh. Kung mga tao, parang alam na. Okay, balik tayo. Natural Viagra, cholesterol, sabi makatulog. Nakatulog po yan. Indigestion, maganda po yan. Weight loss, anti-aging. Okay, next. Goji berry. Goji berry is for liver at the same time po for kidney. Principles ng kalusugan. Pag healthy ang kidney, healthy ang liver, mahaba ang buhay. That's it. Period. Kidney, ang unang nag-fail sa katawan ng tao. Kawawa po, kaya nagkalat ang dialysis kasi alam na kung ano yung unang mag-fail. Hindi po heart. Kidney. Etong opti na to, ang dami mong maililigtas. Malulugi ang dialysis center sa 1 opti. Grabe po. O depression, ha?
Anxiety. Yan, ang ganda ng pagtulog nyo. Healthy skin, blood sugar, cancer, nakakatulong din po yan. Okay, next. Ito good news. Makarot. Tapos na problema. Ito hindi gulay, hindi prutas. Ginseng. Usok Korean ginseng. Sa atin, Peruvian ginseng. Sa mga mag-asawang hindi po magkaanak. May mga dahilan yan eh. Hormonal imbalances. Inaayos po ng ating produkto. Because of maka, kung ikaw may PCOS, may mayuma, irregular ang menstruation mo, reason dahilan kaya ka di magkaanak, tapos na problema. Maghanap ka na ng asawa. Sa mga lalaking workaholic, kung magtrabaho, sagad-sagad, babagsak ang sperm count. Siman, anak, destino po sa tangke. Mainit kasi dun, sir. Okay? So naluluto ang sperm count nila. It takes 3 months na pahinga. Pero sabay mo lang to. Eto, maka na to. Grabe po ito. Grabe ito. Oras-oras ang pasok ni Kapitan. Upload din sa ampek. Fertility in sexual health. Ayan po. Memory in mood enhancer. Laging masaya. Okay? Stamina, endurance, anxiety, stress. Grabe po. O next. Grape seed. Uso ngayon. Mura lang, no? Kaya lang karamihan sa inyo pag bumili seedless. Tama ba? O ito, maganda. Alam niyo na kung ano bibili nyo. Yung may seed. Kasi yung seed, pambababa ng cholesterol. At the same time, ng ano ba? Blood pressure. Maganda sa balat, ha? Because with omega. Okay? O idagdag na lang natin. Vitamin C at vitamin K, napakayaman niya. Chronic disease, blood pressure, cholesterol, blood sugar, nakatulog. Slow aging. Dinidili niya po yung pag-damage ng ating cells sa balat. Kaya, alam niyo po, parang alam niyo mga tagwan optic, bumabata tayo ng 20 years old. Gusto niyo? Yes! E paano kung 20 ka lang, hindi parang ano white girl? Okay? So, Granada, pomegranate. O sa mga Kristiyanan nandito, puntahin niyo po yung yung verse sa Bible sa Deuteronomy, verse 8, meron kayo doon mababasa. Mga pagkain, isa po ang binanggit doon, Granada. Bakit po mahahaba ang buhay ng unang panahon? May 900 years. Tama ba? O dinidiscuss ng ating Coach Gab, di ba? Kasi before, may Granada na. Ang Granada kasi is anti-aging. Nakaya po? Para hindi ka tumanda. Maganda rin ito sa anemia, sa bone, iwas sa tuberosis, Alzheimer. Yun yung design ito. Para hindi ka maging kakalimutin. Good news to. Bakit? Simple lang po. Kung may Granada na halaman sa inyo, regaluhan niyo yung mga umutang sa inyo. Para maalala. Tama po? Pero pag ikaw ang niregaluhan, ay naku po, huwag ka muna kakain. Baka may maalala ka rin. Okay? Ayun po yun. Kilala niyo ito? Turmeric sa labat? Luya, no? Dahil di lang. So, ibig sabihin po, kapag may pagkakataon, mura lang naman yan, not necessarily si Opti. Ako po kasi lagi may salamat. Kasi kahapon nga, mamamaos ako eh. So, nagsalamat po ako gabi, medyo okay na naman yung boses ko. But, the health benefits po ng salabat, no? Turmeric is yung anti-inflammatory. Lagi nyo natandaan to, ha? Baka kasi to kayo ng to anti-inflammatory. Hindi nyo naman alam ibig sabihin. Pamamaga, pain. So, pain reliever po siya. Maganda po ang turmeric saan? Sa cancer. Immune system booster, cholesterol, blood pressure, Alzheimer. So, by the way po na, information-wise, ito po ay konting idea lang. Total din mo tayo lahat nagmamadali. Meron pa naman akong 15 minutes to share yung blessing, no? So, cancer treatment muna tayo. Tandaan nyo muna, bago natin pag-aralan yung cancer treatment, pag-aralan muna natin, bakit nagka-cancer? Lahat tayo may cancer cells. Alam niyo ba yun? Kaya lang, ang cancer cells natin nakakalat pa. Tama mo? So, para po magkaroon ng bukol, kailangan ng sugar. Sugar is a multiplier ng cancer cells. Kaya karamihan po ng may cancer, diabetico. Nakanya po? So, ibig sabihin, hindi magmumultiply ang cancer cells, hindi dadami kung wala sugar. Tama po? Now, tapos na po. Alam na natin yung pamparami. Ano naman po yung isang way para manghina o mamatay ang cancer cells? Ito po ang treatment. Lahat ng pagkain mapakla, mahanghang, at mapait, directly nagpapahina sa cancer cells. Kaya lahat po ng taga-Manila na may cancer, nung umuwi ng probinsya, nabuhay. Hindi man nila alam, tumama yung treatment. Nakuha nyo? At ito po ang isa pang way. Bawal silang pakainin ng pagkain na dumaan sa mantika. Because mantika or oil ay nagiging shield ng cancer cells. Nakuha nyo po? So yun lang ang treatment. 6 months. Steam, gulay, prutas, walang karne. Nakuha nyo po? Subukan po ninyo yan. Isabay nyo si Manoptik, buhay yan. Maniwala lang kayo.
Grabe po. Turmeric o barley. No question about barley. Tama ba? Maritone Fernandez. Okay? Breast cancer survivor. Tama ba? Isa sa mga nagbigay sa kanyang resistensya nung siya nagkikemo. Tama ba yung kwento? Including the colon cancer. Pero pag sinerge nyo sa internet ng barley, isa po agad ang papasok sa isip nyo. Maganda po siya saan? Sa blood sugar disorder. Insulin regulator. Nag-favorable po siya na high blood, diabetic, at the same time po hypertension. Sakit na uso. Barley. So by the way, sa mga hindi po nakakaalam ng barley, ang bunga po nito ay oats, yung Quaker oats. Sa Bible, ito po yung trigo. Kaya wala pa po siya sa Pilipinas. Para at least alam nyo lang. Okay? So ano pa maganda? Fiber. Maganda yan sa digestion. Mga gallbladder. Bato sa abdo. Naku po, ay saglit lang mo. Walang shockwave, durog. Makakalis ka ng 50,000. Kaya ito, wet grass. Ano po problema ng mga Pilipino ngayon? Pag dumumi, 3 araw. Bago dumumi. Tama hindi? Constipated. Tama po. Pero pag pag-aaralan mo, simple lang naman. Kulang ka lang sa tubig. Tama? Kulang ka lang sa gulay. Yung karne hindi mo inumuya. Nilulunok mo lang. Tama? Eh sabi ni nanay, aba ay ako. Ay paano kung ngayon? Eh wala na nga ako ngipin. Aba, hindi panguya mo muna bago mo kainin. Ay, may solusyon naman. Ang importante, hinuya mo. Para pagdating sa digestive system, hindi na nahihirapan. Nakay niyo ba? O pero sabi ko, wag nanay, huwag mo na ipanguya. Mag-1 ka na lang. Dahil ang wet grass po ay nire-regulate ang bowel movement mo, inaayos siya yung metabolismo mo, ini-eliminate niya yung toxin, ginagaganda niya yung digestion nyo. Idagdag nyo ang cholesterol, blood pressure, blood sugar. Grabe po ang mga product, okay, na ginamit ng One of Tea. Kilala niyo po yung spirulina. May idea kayo dyan? O sa mga walang idea, ito po ay halamang dagat. Ay di para ma-appreciate mo halamang dagat, sabihin lang natin ito ay lumot. Tapos, search mo sa internet, most condensed food, a little amount para kang kumakain sa planggana ng gulay. Ginamit ng mga astronaut, pupunta sila sa labas ng Earth. Nakaya po? Oh, by the way, unang specialty niya, allergy. May kumakain dito ng mga seafoods, hindi makakain. Bakit? Namamantal. Ito, kinukorek niya. Asthma, skin allergy. Lahat po yan ay kaya niya. Okay? So, kilala to saan? Sa blood pressure, sa liver, sa sugar, cholesterol. Maganda rin sa cancer. Nag-i-eliminate din siya ng mga toxin, especially yung mga metal. Okay? Maganda rin po yan sa nagpapakaya. Sikat pa ang spirulina. Maraming yumaman dyan. Product nila, spirulina lang. Okay? So, meron po tayo. Ito po, by the way, sa dagat to. Ito naman chlorella sa ilog. Sa ilog to, lumot nito. Maganda to saan? Fungi, bacteria, poison in the blood. Nililinis niya yung dugo. Ulitin ko, nililinis po yung dugo. Dugo ang nililinis, hindi budhi. Yung budhi si pastor ang kailangan doon. Ipinipray over po yun. Dugo lang po, ha? Para po hindi ma-overwork ang ating kidney. Okay? Yun ang maganda sa kanya. Rich in, ayan, nutritious plant, detoxification, ayan po. Ayan, marami ang cholesterol, blood sugar, respiratory diseases, asthma, nakatulong din po. So yung 14 na gulay, siyempre mapakla mapait. Tama po? Eh matalino si Chairman. Gusto niya pag ininom mo, talagang ma-enjoy mo tama? O nilagyan po ng panamis. Panamis mo ay stevia. Alam niyo pag natikman yung stevia in a natural way, yung pagiging sugar form niya, mas matamis siya sa sugar. Kaya ang maganda dito sa stevia na to, zero kasi yung carbohydrate niya, zero din yung glycemic index niya, zero din yung calorie niya, so hindi ka tatama. Okay? So maganda sa kanya, specialty niya hypertension, diabetes. At kung kayo po ay naninigarilyo at gusto niyo magpakabuti na at gusto niyo tanggalin, hindi niyo matatanggal yan hanggang may nicotine kayo sa dugo. May kakayahan po itong mag-detox. Huwag niyo sasabihin, ipainom niyo na lang sa naninigarilyo. Then darating ang time pag na-detox, papait na po yung paninigarilyo nila. Okay? So pwede na nilang i-handle. Kaya kasi po hanggang may nicotine, wala po yan. Addiction kasi yan Mag-aaway lang kayo. Okay? So tanong, maganda po ba yung mga ingredients ng ating produkto? Yes! Pwede po ba natin palapakan? Yes! Pwede po ba natin palapakan si Chairman? Nag-isip niyo yung maganda. Ay naku po, maniwala kayo. Sabi ko nga sa inyo, kung yung 5 gulay na, ang daming pinayaman dito Ito pa, 15. O ito naman, paano tayo iniinom? Ang pag-inom sa mga first time, aba ay napakaganda. Ito po ay hindi basa-basa iniinom ha. Ito po ay nilalagyan muna ng tubig kasi powder pa ito. Hindi ito nilalaklag yung powder sa umiinom ng tubig, hindi mo ganon. Ilalagyan mo ng tubig yung bottle, kalahati mo na din si-shake mo. Yung pag-shake mo, sinasabayan ito ng
Ng ano po? Ng sayaw. Yan. Hindi po, biro lang yun. Ay, hindi po kami nagbibideo ha. O ito po, pagka-shake punuin, then lagay na sa rep. Ang base ng Panginoon, ganito. Meron tayong tinatawag na ORAC, Oxygen Radical Absorbent Capacity. Ano ba yung ORAC engineer? Kapag medical term po ang kausap nyo, dahan-dahan lang sa pagkikwento ha. Ito po yung magiging mag-neutralize, yung ORAC. Kasi ito lang yung tinitingnan nila pagdating sa mga food supplement. Ang ORAC kasi ay sustansya na mayroon ng mga gulay at prutas. Naman nyo po? Ang tawag yan, antioxidant. So ibig sabihin, ang sustansya ng gulay at prutas namin measure through ORAC, Oxygen Radical Absorbent Capacity. Then yung sustansya na yun, i-compare yun dun sa kailangan ng katawan mo. Ang kailangan ng katawan mo ay 3,000 to 5,000 units. Yung 15 na combination natin, kapatid, umabot ng 648,000. Ang layo ng difference. Kaya kahit yung isang cup lang, yung takip lang po is enough na para maging healthy ka. Kung may sakit ka, ang lagi kong sinasuggest, kalahati ng jigger. Pero sinabi ko, kung may sakit. Pag may malalang sakit, ma'am, please lang, massive intake. Kalahati sa umaga, kalahati sa gabi. Pabayaan mo siya. Basta't painom mo within 7 days. Massive muna. Saka na siya magtipid, paglakas na siya. O ganun na siya. Okay? So ito ngayon, wag na wag kayong mag-claim na nagpapagaling tayo. Malalaman na ito na hindi ka veterano. Okay, kailangan smooth lang ang pagsasalita. Ito po ay hindi gamot. Kaya nga no-approve therapeutically. Pero nakakatulong magpagaling. Sa paanong paraan? Explain lang natin. O ganito po ang pag-explain. How to use 1-OT. Ang 1-OT kasi is gulay at prutas. Tama po? Ang gulay at prutas, source yan ng ng sustansya na kailangan ng katawan mo. So, ibig sabihin, nagpo-provide lang siya sa katawan mo ng vitamins, mineral, phytochemical, fiber, antioxidant, micronutrients. Ang gagawin sa katawan mo, i-absorb siya ng cell mo, gagawin niyang healthy. I-absorb niya ng tissue mo, gagawin niyang healthy. At i-absorb siya ng organ mo. Ngayon, ang tanong, engineer, ano ba yung cells? Ano ba yung tissue? Di ba nasa CR yan? Hindi po iba yun. Ito po yan, trillion of cells meron tayo. Pag nag-organize ang cells, mabubuo ang tissue. Magsasama-sama ang mga tissue at mabubuo ang organ. Naman po, ibig sabihin yung organ mo, compose mo siya ng cells at tissue. Sa madaling salita. So ito yung nag-absorb ng sustansya. At kapag na-absorb ng sustansya, lalakas yung built-in doctor mo. That is your immune system. Naman po, pag malakas ang immune system mo, ano trabaho niya? Number 1 trabaho niya, nagre-repair. Like example, na-check sa laboratory, oy ma'am, 70% na lang po ng kidney mo nagpa-function. Ano nangyari sa 30? Damage na po. Don't worry. Kung may 1-OT, i-refer niya yung 30%. So yung 70 magiging 75, 85, 95, magiging 100 ulit. Yun ang trabaho ng immune system. Nagre-refer, nag-generate, nagpapalit ng mga damaged cells. At isa sa trabaho niya, pag malakas ang immune system, kakain ka, iinom ka, hihinga ka, di may papasok. Free radicals ang tawag. Pwedeng bakterya, fungi, parasite. Pag malakas ang bakterya, papatayin niya. Pag mahina, i-detox niya. So ang trabaho ng immune system, toxic are expelled out to the body through detoxifying and repairing. Kaya may gumagaling. Nakuha niyo ba? Kaya may gumagaling. Okay? May tinatrabaho siya sa katawan mo. Okay? O, tingnan niyo po ito. Meron lang tayong mga konting testimony. Ovarian cyst, ovarian cancer. Tingnan niyo po yung itsura niya bago po siya nag-take. Malaki tiyan, matanda na. Tama ba? So basically po, ito po ang prinsipyo ng kalusugan. Tandaan niyo po ito. Natutunan ko to kay Dr. Tan. Okay? Sabi niya sa akin ganito, engineer, prinsipyo ng kalusugan. Kahit ang isang tao may pinakamalalang sakit. Take note the word na ginamit niya. Kahit ang isang tao may pinakamalalang sakit, basta't hindi bumabagsak ang resistensya niyan, mananatili ang buhay. Ang problema rito yung pain. Kasi hindi po pumutok. So ang nana kasi, tolerable yung pain. Hindi niya matutulugin. Sisigaw sa, naku po maniwala kayo. Pero tingnan nyo, 6 na bottle. Pinalakas ang resistensya. Tingnan mo yung mukha. Doon na sa mukha. Huwag na tayong magtatalo kung may gumaling ba yung cancer, gumaling ba yung
kung ano. Wala. Basta lang sa atin, buhay siya. At hindi po siya nagsasuffer sa pain. Tapos na po ang laban. Yung pagaling bonus yun, sino na nagpapagaling? Laging katandaan. Tayo ay tumutulong na para hindi siya maghirap. Nakanya po? Sa may mga bukol. Natatandaan niyo po yung bomera kanina? Di ba tumutulong ng mga bukol? Ayun po, goiter. Imbalances lang ng vitamins at minerals, flema lang. Saglit lang yan. Pati yung toxic po, mas critical yung toxic kasi pailalim. Marami pong namamatay dyan. Okay? So tingnan niyo po yung bata. Oh. Kita niyo ba yung bukol ng bata? Tingnan niyo yung picture sa gitna. Wala na, no? Walang operasyon, no? O, saglit lang, no? Saglit lang po. O, tingnan niyo po itong isa, oh. Bukol din, no? Ayun, pagkagagaling po. Pagkagaling-galing ng 1 sa bukol. Kaya naniniwala ako, pagdating ng 2 taon mula ngayon, lahat tayo magkakabukol ang bulsa. Yes! Amin! Wala ako dyan! Tuloy nyo lang ang laban. Tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang. Magpapayaman sa inyo sarili nyo. Maniwala kayo. Okay? So ito, tingnan nyo to. O, di ba? Latest to, ha? O. Galing, no? O, rashes. O, dito po. Anong case yan pag ganyan? Diabetic. Gangrene, eh. Tama? O, ito po kwento ng diabetic, ha? Pag tumataas ang blood sugar, lumalapot ang dugo. Pag nagpapump ang puso mo, extreme fart, pinakamalayong fart, hindi nakakarating ang daloy. So, ibig sabihin, kaya kahit uminom ng antibiotic yan po ay hindi gagaling. Kasi sa lapot ng dugo, inom ng antibiotic, hindi nakakarating sa sugat. Normal po ang hatol dyan, amputation, putol. Kaya lang ang putol po ngayon, ha, 80,000. Eh, paano kung walang pampaputol? Tama po? Eh, di mag-taste na lang sa 1 at least wala nang putol. Tama? Gumagaling pa. O, kita nyo? O, eh, 3 buwan na rin po. Hindi nagaling. Kalit-lit na sugat. O, yun yung pinainom ng 1 Nasayang yung pinainom ng antibiotic. O, psoriasis. Lupus. Magkapatid yan. Autoimmune disease. Hindi ho gumagaling, ha? Take note. Autoimmune disease, nakokontrol lang. When we say nakokontrol, pwedeng hindi mag-manifest ang pagsugat ng balat. Okay? Pag sinabi kasi autoimmune, mismo yung immune system mo ang nagda-damage ng mga cells mo. Ang kailangan mong gawin, malakas ang immune system mo para pagka-damage, mag-generate, mag-repair. Pag mabilis ang repair, walang sugat, walang manifestation. So, nakokontrol po siya. Naman niyo ba? So, kailangan maintain malakas ang resistensya, immune system. Kaya kailangan nila ng ating produkto. Okay? So, ito pa. Stroke. Okay? O stroke ulit. Especially ng stroke natin, ugat ha. Tinutunaw po yung mga baradong ugat. Okay? So, ito pa. 440 ang blood sugar, naging 130. 250, naging 110. Sino po rito yung diabetic? Tasa kamay. Wala na, kasi siyempre mahihiya. 150, ang tagang diabetic, tapos tataas ka. Di ba? O, ito po ha. Just in case lang naman po. Na para alam nyo, actually po, mahirap kasi pag pera-pera lang tayo. Tama ba? Kasi dapat nag-research din tayo. So, diabetic case, paano nyo tutulungan? O, simple lang po treatment dyan, ha? Katulad dito, punta tayo dun sa 440 na blood sugar. Ang 440 pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Tama po? Now, paano ko kontrolin na hindi siya tumaas? Ang pag-control para hindi tumaas, huwag ka magra-rise sa gabi. Narinig nyo naman yun eh. Tama po? Kasi ang rice na convert sa sugar, pag hindi mo na-burn, itataas niya yung blood sugar mo. Tama? Kaya lang ang problema ito. Kapag yung kausap mo, rice eater, hindi mabubuhay ng walang anin. Tama? So ito ngayon ang gagawin natin. Ang hapunan niya, 5 p.m. 5 p.m. para meron pa siyang 4 hours. 6, 7, 8, 9 to burn yung kinain niya na kalahating cup or isang cup lang. Ang purpose nun, bakit may disiplina sa gabi para hindi tumaas si 440. Yun lang ang reason mo. Kaya wala kang kanin. Para hindi tumaas. Paano naman siya bababa? Dalawa lang naman eh. Ano ang treatment? Ang tanging treatment po ng diabetic para bumaba is i-burn. Gamitin. Paano paggamit? Kailangan mag-exercise. Ang pag-exercise ganito. Yung first 30 minutes mo na nag-exercise, hindi pa bumababa ang sugar mo. Kasi ang ginagamit mong energy, yung kinain mo kagabi at yung natitira pa sa katawan mo.
Dapat ang exercise mo, 1 hour or 1.5 hour para yung first 30 minutes mo, ang ginagamit na energy, yung available. Yung galing sa kinain mo pa, ha? After 30 minutes, wala na yon. So, ang gagamitin na niya is yung sugar mo. So, pag dinagdagan mo siya ng additional 30 minutes, yung 1 hour na yon, ang ginagamit niyang sugar ay yung sugar na ng blood sugar mo. Nakuha niyo pa? Kaya ang tanging treatment, disiplina, exercise. Huwag yung sasabihin yung exercise, hindi nyo naman in-explain. Nag-exercise ng 15 minutes, tapos nag-i-expect. Wala ko yun. At pakainin nyo ng umaga. Pagkatapos mag-exercise, kasi i-burn naman yan hanggang tanghali. Pakainin nyo ng tanghali, i-burn yan hanggang hapon. Huwag nyo i-diet. Basta 1 cup lang. Okay lang yun, kasi nabiburn naman yun. Nakuha nyo pa? Parang hindi naman kayo naniniwala. Tinaturuan na nga kayo. Mama na nga ako rito eh. Ito. Sugat lang naman. Sige. Arthritis, rayuma. Madaling mapagod. Hinihingal. Ngayon, magaling na. Raraspahin. Bato sa abdo, ha? Mga gallbladder, mga ganyan, ha? Sinashockwave yan. Dito sa atin, ha? Ito masakit. Meron akong pasyente sa Quezon. Grabe po, lalaki. Ang inilabas niya, kasing laki ng buto ng kakao. Abay, para daw pong nanganganak. Ay talagang dugo eh. Ay kasi malit naman ang butas talaga ng lalaki no? Kaya ang babae wala eh. Pakanta-kanta pa pag nilalabas yung yung bato po. Yun po yung difference lang sa lalaki. Pero napaka-effective po ng kalakadan pagdating sa mga ganyan. Okay, mga kidney stone. Okay? So, pampalakas ng resistensya, mga allergy. So, maganda po ba ang produkto? Napakaganda! Pag di na pa yumaman, iwan ko yan. Ito po, idagdag ko lang to ha. Okay? We make it sure, balik natin to ha. Kasi gusto ko po, mag-start po sa atin na kung kinakailangan, kung kaya nyo lang naman, ibalik natin si Lord sa tao. Okay? So, 4 na paraan po paano gumagaling ang tao. Spiritual healing. Okay? So, this is come from faith to God through prayer. Psychological healing. Okay? Sabi sa Proverbs, death and life are in the power of the tongue. Na kung ano sinasabi mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kaya hindi gumagaling ang maraming pasyente kasi bakit? Ganito na. Pag tinanong, Mari, kumusta na yung sakit mo? Ito nga, malala na. Tama? Sabi sa Proverbs, death and life are in the power of the tongue. Na kung ano sasabihin mo, yun ang prayer mo. Ay yung sinabing malala. Ay paano kung gustong sagutin ni Lord yung prayer niya na maging malala? Nung gagawin lang naman ni Lord yan ibitahin lang naman sa verde yan. Tama? At pakakainin lang naman ng lechong manok yan. Lechong baboy. Tama? Yung pagkakain nyo na yung stroke na yan. Di answer prayer naman. Kasi malala na. Hindi naman nagsabing praise the Lord, answer prayer ako. Katulad ninyo, sino madalas magsalita rin ng walang pera? Tapos pag binigyan kayo ng kasusi ni Lord, ngayon wala na kayong pera, di man lang kayo magpasalamat kay Lord, dinidinig na yung prayer nyo na wala kayong pera? Sino nagsasabi nitong mahirap mag-off-tea? Ngayon lahat ng pinupuntahan yung rejection, answer prayer kayo Sinabi nyo mahirap pasalamat kayo. Sabi mahirap ang buhay. Nung pinahirap ang buhay, tinanggal sa trabaho, hindi kayo pinacheck pasalamat kayo kay Lord. Answer prayer kayo Tama po? Ibig sabihin, ingatan mo yung sinasabi mo. Para kayo maman. Pag nagkantak po ako ng training dito, umattend kayo. Naku po, yan ituturo ko sa inyo. Ito po yung pinapromote natin, natural healing. This is come from our strong body to discipline the nutrients from fresh fruits and vegetables. Wala naman sa opti dyan. Nilagay ko lang po yung word na opti. So, ibig sabihin niya po yung reason why. Okay? Bakit may natural healing? Ma'am, tingnan niyo yung gamot. For the first time, malalaman niyo yung definition niya. Artificial healing. This is come from using drugs through the chemical that directly kills bacteria that cause the symptoms and diseases. So, ang gamot, gawa sa chemical, ginawa sa laboratory. Na ang trabaho niya, yung pumasok na bacteria sa iyo, ma'am, na nag-focus ng sakit mo, papatayin po ng chemical na gawa ng gamot. Nakayo po, pag tumaas ang level mo ng bacteria mo, tataas ang dosage ng gamot mo. Tama? Kaya may milligram yan. 250, 500, 1,000, dalawang gamot. Tama po? Kaya ang point doon, ano kaya ang next na gagawin ng chemical? I-damage ulit yung katawan mo. Kaya nga unang taon, isa lang gamot mo Pangalawang taon, dalawa na Habang tumataas ang taon, dumadami gamot mo Tama? Buti nga si Chairman, gumawa ng paraan, Sabi po ito, naniniwala ba kayo ng katawan mo gawa ni Lord? Templo ng Lord? Sino nagpatubo ng mga gulay? Di natural sa natural, sigurado gagaling ka?
Tama hindi? Ano ko eh, na kayo nagtataka eh, bakit ginagamitan ng chemical? Ay, hindi naman yung natural eh. Tama? Eh, kaya karaming namamatay. So, if healing will take place, eh, sino na nagpagaling sa iyo? Eh, parapakan nyo. Oh, ay sabi nga sa wala pang tao. Wala pang tao, hindi salita ng Diyos. Tama? O, ay, di basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ako iinom lang. Ay, lakasan ninyo. Aba, ay gagaling magbasa. Hindi ko naman naiintindihan. Ay, tingnan ninyo. Wala naman sinabing antibiotic ah. Wala naman sinabing tableta. At nakakagaling daw ay dahon. O, anong dahilan ba't di ka gagaling sa manok eh? May bunga na, may dahon pa. O, nakuha niyo? O, ito ang problema. Ano ba mga dahilan ng sakit? Eh, tapatan lang to ha, real talk. Huwag nyo na pagsasabihin sa iba. Isa sa dahilan ng sakit, kape. Tama hindi? O ano ginawa ng kumpanya? Ay di gumawa ng kape para hindi ka magkasakit. Ay kakalino. O 12 gulay ginamit para masolusyonan. Kasi ang daming mga Pilipino, di ba magkasakit, huwag lang itigil ang kape. Tama. O tama siya, sabi niya. O hindi, bigyan natin ng choice. Nag-i-enjoy na, o malusog pa. Kaya mag-decide tayo ng kape. O ito, eh para saan to? Ay tingnan ninyo, sino umiinom ng Milo? Ovaltine. Hindi nyo man lang tinignan yung drawing. Ang Milo at Ovaltine ay para sa atleta, sa manlalaro, sa player. Puro sugar yun. Pag ininom nila, energetic ka. Ay ikaw ay ininom mo, hindi ka naman atleta. Ay di nagtataasan ng sugar mo, ay puro sugar yun eh. Tama yun eh. Kaya ka nilagay ng drawing eh. Nakuha niyo ang point. Ay kita katalin ni Chairman. Pure cacao. O, eh di may panlaban na tayo. O, saan maganda? Sa... O, ito ho. Ay, alam ko naman na ako ay guilty rito sa susunod kong produktong ipapakilala sa inyo. Tayo ho ay may height. Sinusukat ang height. Ang dapat ang height ay may katumbas sa timbang. Tama? Ay, pag nag-overweight ka, ay ikaw ay magkakasakit. Ay, kaya ibinigay nyo yung dalawang papapayan. O, ayan. O, ito inumin mo. Mayroon ng cucumber, pipino. 30 minutes before meal, full ka na. Ang problema sa diet, katulad ko po, ako yung nagda-diet, ay pag nagutom ako, ay bukas na ulit ang diet. Tama? O, kung ikaw ay gusto mo po, nagpapromise ng 1 kilo, yung isang pack na yan, 10 days, samahan mo lang po ng exercise. O, ikay magkape, may MCT oil, ay kagaling po. Ang dumi mo ay parang oil din. Ayan. Oil, ito. Isang skin problem at isa, nanamoy nyo na to? Yung ating essential element oil. Kumita ng pandemic to, di ba? Tama ko ba kumita ng pandemic? O, para ma-appreciate ninyo. Ito po ang pinaka way up. Kumbaga, ito yung konsepto niyan. Bakit may oil tayo na essential element oil? Okay? Ito po, dinesign, actually nung COVID kasi, nauso yung pag hindi ka makahinga. Anong ginagawa ma'am? Oxygen. Nadali sa ospital. Yung iba hindi na nakakabalik eh. Tama ba ka, sir? Tama, no? O, ito po yan. Tandaan nyo to, ha? Ay, pwede naman yung sabihin dito to. Okay? Kaya lang ako ay nagsasalita, ay di mamaya ko pa sasabihin hindi totoo, ha? Sabihin mo lang pag nasa labas. Huwag, kasi, para naman respeto sa speaker. O, ganito yan. Kapag ang tao ay nagagalit, kapag ang tao ay namumroblema, kapag ang tao ay nai-stress, yung katawan mo, matalino yan. Nagkikreate siya ng chemical na ibinabara niya doon sa daloy ng oxygen mo. Naku niyo po, ma'am, subukan mong magalit ka, ma'am. Makakatulog ka, hindi? Hindi ka makakatulog kasi may nakabara yung paghinga mo, hindi normal. Naintindihan niyo po? Subukan mo siya pag nagalit ka. Kaya mo kontrolin sarili mo, hindi? Hindi mo kaya kontrolin. Kasi may nakabara yung paghinga mo, mabilis. Tama po? Yun yung reason why, pag nagalit, na-stress, na problema, yung chemical, magpuproduce sa katawan ng chemical, ibabara. Hindi normal ang paghinga mo. Ito good news. I-inhale sa ilong mo lang to. Pag nag-i-inhale ka sa ilong, ibuka sa bibig, mga 5 beses, tanggal ang bara, ay tulog ka. Kaya nakupure ang insomnia at depression. Maniwala ha. Kaya lang, tandaan nyo, pinatulog ka lang ha.
Yung problema pa rin yun. Baka naman sabihin mo matanggal ang problema. Hindi, pinatulog ka lang. Okay? Pamparelax po yan. At never makapag-create ang tao ng tulog kung hindi nakarelax. Lagi yung talaga niya. Kaya sa mga senior citizen na hindi makatulog, ito po ang i-market nyo. Pa-init sa inyo lang yan. Pag hindi yan nakatulog, iwan ko lang po. Okay? Malaki yung natin yan. Ito. Ano problema ng toothpaste? Nabasa nyo ba sa toothpaste? Yung commercial mamaya pagpunta nyo. Kung hindi pa kayo bumibili nito parang nakakahiya naman. Nagpupromote kayo ng Opti, wala kayo nito. No? O, tingnan nyo doon. If swallowed by the children, consult to the doctor. Sabi doon sa commercial. Bakit? Kasi may fluoride. May fluoride. Actually, sa Amerika, nakaba na po yan. Pati sa Europe. Dinala sa Pilipinas para hanggang ngayon ginagamit pa rin natin. Kaya po nauso ang mga ganitong product. Complete vegetarian toothpaste. Safe na yung anak mo. Safe ka pa. Masustansya pa. Ay, di swallow mo na. Hindi mo kailangan pumunta sa doktor. Naka niyo po? Ay, ano lang naman ang sakap niya, no? Luyang dilaw lang naman ang honeybee. O, ito maganda. Talino talaga ni chairman. Ayaw ng chairman na ang mga tagawan Opti malusog na pangit. Gusto niya malusog na maganda pa. Di ba? Pangit nga naman, malusog na, pangit naman, di ba? Kaya nga pogi affiliate ko eh. O ito Koji Papaya Extract, pampaputi. Apple stem cell, pampabatak. Ay, pampasikip ito. Ranas ko? Ranas ko po, pampasikip. Nag-force, pwede rin yun. Bahala ka na kung saan siya pwedeng gamitin. O, glutathione. Unahan ko na kayo para sa liver. Ano ang effect? After na ma-cure ang ang liver, puputi, pupusyaw. Just to complete yung pagputi mo at paganda mo, nilagyan to ng collagen. May vitamins na rin siya, may ALA na rin. Nakan niyo po, just to complete yung package na pagputi mo. Pero ang main concern ay liver mo. O itong tanong maganda po ba ang produkto? Sobrang ganda. Nakikita niyo ba yung sarili niyo? Nayayaman tayo?